Okay, magandang gabi mga kalokarb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon mula dito sa Marikina City para sa episode 100 ng Kwentong Low Carb. At ang ating paksa ngayong gabi ay focus on healing, no? Not just weight. So dalawang bagay ito mga ka-low carb, ano? Ang kabuang balangkas nito ang kailangan nating focus. Yun ang magiging paksa. Diin ang ating paksa maya-maya mga ka-low carb, ano? Ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Science and Technology at Food and Nutrition Research Institute or DOST FNRI, tinataya na mayroong 44.4% ng mga adult na Pilipino ay overweight or obese. Ito ay naitala noong 2022. Ang katumbas nito ay halos 50 million na mga Pilipinong overweight sa buong bansa. Ang pagtaas ng bilang ng mga overweight at obese ay isang seryosong issue sa kalusugan na nangangailangan ng agarang aksyon. Kaya naman, napili nating maging paksa ito ngayong gabi mga ka-low carb sa episode 100 ng Kwentong Low Carb para isaayos natin, no? Tignan natin ang tamang perspektiba, no? Or framework kung paano natin ito gagawa ng akbang at lutasin, no? At ipahintulot nyo muna pansamantala na ako'y mag-share ng ating link sa iba't ibang mga network nating habang tayo ay naka-live. No? Sandali lang ito mga ka-low carb. At hinihiling ko rin sa mga followers at sa mga kasapi ng Life Without Rice Movement na i-share natin ang ating link na ito. Mamayang huling bahagi mga ka-low carb ay mayroon akong mahalagang anunsyo kaugnay doon sa ating programa ng Kwentong Low Carb, ano? Mga ilang pagbabago para sa ating 2 beses sa 1 linggo na programa ng live broadcast ng Kwentong Low Carb. Okay, tapos na ang ating pag-share. Tingnan ko lamang ulit ang ating browser. Okay, nabanggit natin kanina sa ating datos na binabanggit ko mula sa DOST FNRI, yung maabot ng 50 milyong Pilipino ang overweight sa kasalukuyan. No. Rather, ito ay batay noong 2022 data, no? So, 3 years ago, ay inaasahan natin na mas malaki na ngayon ang overweight at o kaya ay obese sa kasalukuyan, no? So, ito ay seryoso talaga na usapin kaugnay sa kalusugan, ano? Okay. Ano-ano ang mga panganib? Kung bakit seryoso ito, ano-ano ang mga panganib at itong na naglalagay sa atin kapag tayo ay overweight o kaya ay obese, no? So meron akong babanggitin na 4 na factor, no? Kung bakit ito ay isang panganib. Number 1, ano? Hindi lang ito kaugnay sa timbang, ano? Ikaw ay mabigat o hindi. Hindi lamang sa laki o kaya sa laki ng iyong taba, no? Kundi ito ay isang overall na wellness. Ito ay anyo ng sakit, isang klase ng sakit ito. Ang pagiging overweight kasi or obese ay hindi lamang issue ito ng panlabas na anyo. Ito ay marker ng internal dysfunction kung tawagin, ano? Kadalasan, ito ay senyales sa may problema talaga ang kalusugan natin, lalo na doon sa hormone regulation, ano? At particular na dito doon sa insulin. Yun ang keyword natin, mga ka-low carb, insulin regulation. Okay, number 2 na panganib, ano? Itong tinatawag nating gateway sa metabolic syndrome. Ang sobrang timbang ay nagsisindi ng apoy sa loob ng katawan. Nagpapasimula ng metabolic syndrome kung tawagin. Isang kumpol ito ng mga kondisyon ng kalusugan tulad ng high blood sugar, no? Lalo na sa may mga type 2 diabetes. Ganon din ang high blood pressure. Karaniwan tinatawag nating hypertension.
Kabilang dito yung central obesity o ang paglaki ng ating bilbil, o ng ating tiyan. Yun ang mga tinatawag na gateway sa metabolic syndrome. Ang ikatlong panganib ay ang mataas na risk sa mga chronic diseases. Number 1, mataas ang risk nito sa mga stroke at heart attack. Dahil siyempre, barado, nagbabara ang mga ugat. Ang pangalawa ay ang gout, dahil sa mataas na uric acid. Ganon din ang type 2 diabetes. Very high risk ito dahil sa insulin resistance. Sumabot na sila sa ang insulin ay hindi na tumutugma doon sa pangangailangan ng kanilang katawan. Ganon din ang kabilang dito ang risk sa cancer, katulad ng breast cancer, colon cancer, at maging ang liver cancer. So ito yung mga iba't ibang mga chronic diseases. So kung tawagin, meron ako na-post kanina, na kung tawagin ay non-communicable diseases. Mga 10 klase ng non-communicable diseases na maaring lunasan ito sa pamamagitan ng low-carb nutrition. Okay, ang ika-4 na panganib ay ang kalidad ng buhay na nasisira. Siyempre, sapagkat kung tayo ay overweight, malaki ang katawan, lalo na kung tayo ay obese, ay mabagal kumilos. Laging nakakaramdam tayo ng pagod. Liban doon, mababa ang ating self-esteem minsan at naapektuhan ang ating motivation. Ganon din, siyempre, tayo ay hirap sa ating trabaho, apektado rin ang ating relationships, at ganon din, apektado ang ating mental health. Kaya ito ang tinatawag natin na kaya kinakailangan ng agarang aksyon. Kung hindi natin tututukan ang suliranin na ito sa kalusugan, ay patuloy na maapektuhan itong 50 million na Pilipino, na mamamayang Pilipino na overweight na ito ay magiging parokyano at suki ito ng mga ospital. Okay. So yun ating introduction para dito sa ating kwentuhan ngayong gabi, mga kalokard. At tingnan natin, ito ngayon magiging sentro ng ating talakayan ngayon. Tinatawag natin na refresh ko lamang ito. I-check ko lamang yung aking browser bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan. Okay. Ano ang tamang balangkas? Ano ang tamang framework? Kung paano natin lulutasin ito? Marami ang gustong pumayat. Siyempre, yung 50 million Pilipino na yon or higit pa, ay nais nilang pumayat. At, pero, ano ba ang mas malaga? Ang pagpayat o ang paggaling ng ating buong katawan? Yung binanggit ko kanina na 4 na risk factors, At karaniwan ito ay humahantong sa 10 chronic diseases, kabilang diyan ng mga non-communicable diseases na na-post ko kaninang hapon. Banggitin ko ito, itong tinatawag na non-communicable diseases ay nagre-resulta ng ganitong mga sakit, itong mga overweight at mga obese, type 2 diabetes. Ang pangalawa ay hypertension, mataas high blood pressure, non-alcoholic fatty liver disease, ang gout, ang PCOS, ang acid reflux o kaya mga GERD, Ganon din ang early Alzheimer's disease, itong tinatawag na type 3 diabetes, chronic inflammation at iba't ibang mga autoimmune conditions, at ganoon din ang tinatawag na pre-diabetes or insulin resistance. So, ito ang iba't ibang mga sakit na nasasapitin ng ating katawan kung tayo ay mananatiling overweight at mananatiling obese. Kaya kung ganoon, meron tayong nakagawian meron tinatawag tayo mga kalokab na nakalakhan, nakagisnan at nakagawian na
paraan o hakbang kung paano lunasan ang ating ang mga suliranin. Halimbawa, ang overweight. Kapag ka overweight, pag sinabi nating overweight mga kalokab, hindi ba ang ating nakagisnan, karaniwan ay dapat tayo ay mag-exercise para mabawasan ang ating timbang. Ito yung naging paksa natin noong nakalipas na episode. Ano? At sinabi natin na hindi exercise ang lunas para ikaw ay mabawasan ng timbang. Hindi yun, walang ilulutas yun. Hindi malulutas ang iyong suliranin sa pagiging overweight. Ano? Okay, sa makatuwid, mali ngayon na gawing framework natin ang iuna na lutasin yung timbang. Ang ating magiging diskusyon ngayon ay dapat ang tamang paglutas dito sa ganitong suliranin ay hindi yung timbang, kundi magpo-focus tayo doon sa proseso ng healing, ng ating general wellness at healing ng ating katawan. Okay. Subalit, bago tayo tumungo doon sa ating diskusyon, sa ating kwentuhan, sa proseso ng healing, ay i-discuss muna natin. Bakit ba ang tao ay tumataba? Ano ang tunay na dahilan bakit tumataba? Okay. Ito naman ay karaniwan, matakaw ka kasi kaya ka tumataba eh. Hindi ba ganun kalaniwan ng ating nababanggit sa ating mga pangungutya minsan sa ating mga kapwa, no? Okay, bakit tumataba ang tao? Talakay natin ito, mga kalokab. No? Ang tunay na sanhi ay tinatawag na hormone. Ito yung tinatawag na insulin. Hindi lang ito tungkol sa calories, yung maraming calories na kinakain, kundi hormones ang nagdidikta ng ating fat storage. Okay. So, yun ang gist of the matter. No? Tuwing kumakain tayo, mga ka-low carb, ang pagkain, lalo na yung mga pagkain na mataas sa carbohydrates katulad ng kanin, tinapay, noodles, soft drinks, kabilang dyan ng cake, at iba pang matatamis na mga pagkain, immediately tumataas ang asukal sa dugo. Ang katawan ay agad-agad naglalabas ng insulin mula sa pancreas para isaayos ito. Pero ang insulin kasi, bukod sa pagpapababa ng blood sugar, ay may isa pa siyang mahalagang gawain. Itinatago niya ang sobrang asukal bilang taba. Kapag laging mataas ang insulin sa ating katawan, hindi mo matutunaw ang iyong taba. Lagi kang nag-iimbak ng taba. So yung asukal mo, nako-convert yan into fat at nai-store yun, nag-iimbak ng taba. Yun ang tinatawag na, yun yung trabaho ng iba pang gawain ng insulin. You know? Liban doon sa pag-regulate ng ating blood sugar, asukal doon sa dugo, ay nag-iimbak siya ng fat. Okay. Yun yung unang dahilan ng pagtaba. Ano ang ikalawa? Ang papel ng carbohydrates at sugar sa mataas ng timbang. Hindi taba ang nagpapalaki sa atin, kundi ang carbohydrates at sugar na nagpapataas ng insulin. Okay. Ang keyword ulit dito, huwag kakalimutan mga ka-low carb. Kapag tumaas ang insulin, walang ibang dahilan yun kaya tumataas yung carbohydrates. Ang carbohydrates kasi kapag ka na-proseso sa ating sistema, yun ay nagiging glucose, yun yung sugar. Kay kanin yan, kay pansit yan, kay tinapay yan, kay milkshake yan, kay cake yan. Naku-convert yan into glucose at nagiging sugar. Kung tayo ay mahilig sa mga prutas na matatamis na mga prutas, of course, lahat ng mga prutas ngayon ay matatamis, yun naman na kapag kinain na natin ay nagsisilbi siyang fructose at yun naman ang asukal
sa mga prutas. So, naiimbak yun doon sa ating katawan at nako-convert ito. Yun yung tinatrabaho ng ating insulin. Kapag kinakain natin yon, tumataas lagi ang taas ng insulin natin. Kung ganon, mga ka-low carb, kapag madalas tayong kumakain ng high carb na mga pagkain, siyempre, madalas ding tumataas ang insulin. Sa paglipas ng panahon, 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada, hanggang senior ka na, 60 years ka nang kumakain ng ganyang mga carbohydrates at matatamis na pagkain, ang katawan natin ay nagiging insulin resistant. Ibig sabihin, hindi na ito epektibong tumutugon sa insulin. Ang magiging resulta nito, mga ka-low carb, lagi kang nasa fat storage mode. Sipin mo, lahat ng mga pagkain mo ay nai-store mo, at naiimbak, naiipon dahil fat storage mode ang iyong kalagayan na. Over time, dekada-dekada ka nang kumakain ng ganyan. Kahit konti lang ang kinakain mo, kahit maliit lamang, ay hindi ka papayat dahil laging mataas ang iyong hormones, ang iyong insulin. Lagi kang gutumin, Karaniwan, nakakaramdam tayo ng 2 oras, not more than 3 hours. On the average, after 2 hours na kakakain pa lamang natin, ay parang gutom na naman tayo, kahit kakakain lang natin halos. Kapag insulin resistant ka na, nakakandado ang taba sa katawan mo. Parang mayroong susi ang insulin at hindi mo mabuksan ang pintuan para sa process ng fat burning. Kaya nakalak, nakasarado, mataas ka, insulin resistant ka, walang mangyayaring fat burning process sa iyong sistema. Kaya sinasabi ko nitong nakaraang episode natin, mag-walking ka man, mag-running ka man, mag-gym ka, maghapon 24 oras ka, mag-treadmill, mag-exercise ka, hindi ka papayat dahil hindi yun ang solusyon. Yung insulin kasi ay nakalak, hindi kailanman magkakaroon ng fat burning process sa iyong sistema. Okay, ano ang isa pa? Yung pangatlo, hindi lang calories in, calories out ang suliranin. Hindi yon ang magiging suliranin. Tayo ay tao. Hindi tayo calculator. Tayo ay mayroong hormones, mayroong emotions, meron tayong tinatawag na metabolic memory, ang tao. Ang luma at misleading na paniniwala, kung gusto mong pumayat, sabi nila, kumain ka lang ng konti at mag-ehersisyo. Yun yung calories in, calories out na inimbento ng fitness industry para pagkakitaan lang ang iyong pagiging mataba at obese, na hindi naman sila tunay na malulutas ang iyong katabaan at pagiging overweight. Pero kahit na nga, sabi natin, kahit kumain ka lamang ng kokonti, ay mataas pa rin at kokonti kinain mo, pero mataas pa ng insulin mo, hindi mo magagamit ang tinatawag na naka-imbak na taba. Nakalak, mataas ang insulin mo. Okay. Kaya tuloy, pagkatapos ng ehersisyo, ang calories in, calories out mo, gutom ka na. Gutom ka na naman, nangihina ka na, hindi ka pa rin pumapayat. Hindi ang ibig lang sabihin nito, hindi epektibo, hindi sapat, hindi wasto ang tinatawag na calorie counting. Dapat, ang paraan doon, tinatawag na hormonal healing approach. Yun ang susi, hindi calorie counting. Okay. Ang pang-apat na dahilan kung bakit tumataba ang tao. Karamihan sa pagkain ngayon, sa kasalukuyang modernong panahon,
ay fat storing food. Ang pagkain karaniwan sa lamesa natin ay nakaprograma para magtabi ng taba. Tignan mo ang typical na araw ng isang pamilyang Pilipino. Almusal. Makikita mo sa lamesa, siyempre kanin plus hotdog. Merienda, may pansit na, may tinapay pa. Minsan sa tanghali, rice ulit, siyempre, no? May matamis na sausawan pa ang kanilang mga prinito na may breaded, may balot pa, merong pampalutong na harina, no? Ganon din siyempre karaniwan sa kanila ang sa pamilyang kung ilalarawan natin ng pamilyang Pilipino ay ang mga inumin, no? Matatamis na inumin, mga shake, mga gatas, karaniwan mga soft drinks, ano? Hindi mawawala ang soft drinks, di baling mawala ang tubig, wag lang soft drinks. Merong pamilyang ganon, mula sa buong pamilya hanggang sa mga bata, no? Kaya ito ay hanggang gabi. Iyon ay may kanin, mayroong matatamis na pagkain, at may panghimagas pa sila na mga matatamis din, ano? Karaniwan ay mga cookies, hindi man mga sweets na ginawa ng pamilya nila, ano? Kahit na anong bait natin sa sarili at sa dami ng pagkain na nakagawian natin, kung puro insulin spiking food, lagi tayong nasa fat storage mode. Kung lahat ng yan ang ating isinasalaksak sa ating sistema. Walang oras ang ating katawan para magsunog ng fat, para sunugin ang ating taba. Kasi hindi siya nakakababa ng insulin. Ang carbohydrates, lahat ng klase ng mga carbohydrates na ito na binanggit natin sa karaniwang lamesa ng pamilyang Pilipino ay hindi nagpapababa ng insulin, bagkus laging itinataas, laging tumataas, nagtataas ng insulin. Okay. At ngayon ay babanggitin ko ang panglimang madalas na kainin, no? Sabihin natin salik or dahilan kung bakit tayo mataba. Kadalasan ay ang bilang ng ating kain. Every bite counts, kung baga, no? Lalo na kung madalas. Kahit konti ang kain mo kada meal, pero 5 to 6 beses ka naman kumakain sa isang araw. May almusal, may snack, may tanghalian, may snack ulit, hapunan, may snack ulit hanggang sa midnight snack. 5 hanggang 6 na beses kang kumakain. Aba, anong hihintayin mo pa? Anong kailangan mo doong paliwanag para manatiling mataas ang iyong insulin, ano? Walang pahinga. Walang pahinga ang iyong pancreas, ang iyong insulin, ang iyong sistema, at walang magaganap na fat burning. Okay. Para kang nag-on ng switch palagi ng store fat mode. Nagpa-fat storage mode ka lagi. Doon sa 6 na beses, uhigit pa, no? 5 hanggang 6 na beses, uhigit pa na pagkain mo sa buong maghapon. Okay. Sa makatwid, mga kalokar, ito ay hinggil sa insulin. Ang suliranin sa ating pagiging mataba ay hinggil sa insulin, at hindi lamang yung dami o konti ng ating kinakain. Hindi lang ito sa dami ng pagkain, kundi sa uri at dalas ng ating kinakain at kung paano naaapektuhan ang ating insulin. Yun ang pinakadahilan kung bakit nananatili tayong mataba. At itong mga fitness industry na gustong magsamantala doon sa 50 million o higit pa na mamamayang Pilipinong overweight at obese, ay pumasok sila para
ipangalanda ka ng kanilang gym, ang kanilang mantra sa exercise, ang kanilang treadmill para pumayat. Subalit, yun yung binabanggit ko mga kalokad. Ang ating balangkas ay hindi dapat lamang nakasalalay doon sa pagbaba ng ating timbang, kundi ang overall framework natin ay unawain natin yung bakit tayo tumaba. At yun yung tinatawag na nagdudulot ng laging mataas ang ating spike, nag-spike ang ating insulin sapagkat doon sa ating kinakain na mga carbohydrates. Kanin, pansit, tinapay, soft drinks, cake, mga prutas, at iba pang mga processed foods. Ang mga ito ay palaging naka-switch on para tumaas ang ating insulin. Therefore, kapag mataas ang ating insulin, hindi makakapagbukas, hindi mabubuksan ang pintuan para sa fat burning process naman ng ating katawan. So habang nakasara, habang nakalak ang ating fat burning process, patuloy na naiimbak ang ating fat doon sa ating iba't ibang bahagi ng katawan hanggang doon sa visceral fats kung tawagin, hanggang sa ating tiyan, hanggang sa ating bilbil, sa lahat ng bahagi ng ating mga organs ay naiimbak ang mga fats na ito. So patuloy ang ating pagbigat at palapit tayo ng palapit sa panganib ng mga metabolic syndrome na ito na tinatawag natin kanina. Okay, yun ang isang sitwasyon mga kalokan. So, dumako tayo sa pinaka-hakbang. Ano ang dapat nating hakbang? Ano? At yung sinasabi nating healing, dapat ang ating focus sa halip na pagpapapayat lamang. Ang goal natin, mga kalokan, ay hindi lang lumait ang katawan, kundi gumaling ang ating loob. Internally, dapat gumaling ang ating metabolismo, no? Metabolically healthy kung tawagin, ano? At hindi lamang physically lumiit o numipis ang ating katawan. Mali ang ating objective kung ang ating iniuna na objective ay ang lumiit o bumaba ang ating timbang. Mali agad, sapagkat ito ay very tactical at non-sustainable kapag ganon, kasi mga kalokard, karaniwan nearsighted ang ating pananaw, at kapag nakamit na natin artificially yung ating pagbaba ng timbang, ay tumitigil na tayo, no, doon sa process ng ating mga activities, at bumabalik tayo doon sa dating nakagawian natin. Hanggang sa hindi natin namamalayan, bumabalik na naman ang ating timbang. So, paulit-ulit. Kaya naman, sabi natin, kapag gano'n ang ating ginawa, inuna yung timbang, ay para ka lamang sumusunod doon sa fad diet, no? Na inimbento rin ng food industry, ng big food industry, at para pagkakitaan yung pagiging mataba at overweight natin. So, ang ating solusyon ay hindi fad diet. Mabibitag tayo, malalaglag tayo, mabubuslo tayo doon sa bitag na fad diet kung ang ating objective ay nakatuntong lamang doon sa pagbabawas ng timbang. So, babalik rin natin, instead na pagbawas ng timbang ang ating tuntungan, ang ating buong framework ay lunasan natin ang healing process, ang ating magiging tuntungan, ang ating anchor ng ating gagawin para sa pagpapalit ng ating lifestyle na ito. At kung ganon, mga kalokard, ang ating dapat na gawin, of course, ang ating unang-unang hakbang ay bawasan ang carbohydrates. Yung binanggit natin kanina, in-identify natin kung bakit tayo tumaba. Yung dahilan bakit tayo tumaba, yun yung aalisin natin. Iwasan ang kanin, ang tinapay, ang soft drinks,
ang matatamis, ang mga instant noodles, at mga katulad ng mga carbohydrates. Kabilang dito ang mga matatamis na mga prutas. Ang lahat ng mga prutas ay iwasan. Liban lamang sa atin sa ilang pagkakataon, to some extent po pwedeng kumain tayo ng mga berries katulad ng strawberries at avocado. No? To some extent po pwedeng kumain tayo ng mga iyan. Ano? Pag binawasan natin ang carbohydrates, binabawasan mo ang stress sa ating hormones at ng ating organs. No? So, nawawala, hindi mo papagurin ang iyong sistema. No? Okay, yun yung unang hakbang. Bawasan mo ang carbohydrates. Number 2, kumain ka ng mas madalang. Sa halip na dati ay kumakain ka ng 5 hanggang 6 na beses, dalangan mo. Magsimula ka dun sa 3 beses muna, almusal, tanghalian, at hapunan. Walang snack in between. Aalisin mo yung concept ng snack. No? Okay. Kalaunan, kapag nakamit mo na yung nasanay na ang iyong katawan, sabihin natin in 4 weeks, 2 weeks time, o kaya in 4 weeks time, na nasanay na ang iyong katawan na nakabawas ka na, no? Nag-restrict ka na ng carbohydrates, ng kanin at iba pang mga carbohydrates, pwede mong subukan yung tinatawag na kumain ka lang ng 2 meals a day, ng 2 beses ang kain mo sa maghapon. Kalaunan din ay magagawa mong kumain na lamang ng 1 beses sa isang araw. Sabihin natin kapag low carb adapted ka na at fat adapted ng iyong katawan, ibig sabihin ang iyong sistema ay nag-switch na, no? Mula doon sa glucose ang energy tungo doon sa fat. Ang source ng iyong energy, ikaw ay fat adapted na. Pwede na nating i-practice yung tinatawag na 1 meal a day or OMAD. Tuwing hindi tayo kumakain, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ang ating katawan ay nag-aayos siya, nagre-repair siya, nagtatanggal siya ng mga toxins, nagbabawas siya ng mga inflammations. Ito yung tinatawag na merong process of cell regeneration. Ang ating pancreas ay napapahinga. Ang ating digestive system ay napapahinga. Isipin mo yung dati ay 5 hanggang 6 na beses siyang gumigiling, ngayon ay 2 beses na lamang sa loob ng 24 oras. So yun ang ginhawa na may bibigyan natin sa ating katawan para sa healing process natin. Okay, ang number 3 na magiging hakbang natin ay kung ano ang ating kinakain. Ano ang dapat nating kainin? Kung inalis na natin yung mga tinatawag nating sanhi ng ating pagiging mataba, ay pumili tayo ng totoo, whole, real food, at kung tawagin ay nutrient-dense food, tunay na pagkain para sa tunay na paggaling. Kumain tayo ng karne. Lahat ng karne, mga ka-low carb, no? At mga followers. Kapag sinabing lahat ng karne, including red meat, okay, ang dating nakagisnan nating ipinagbabawal ng mainstream healthcare system na maging regulated or moderate lamang ang pagkain ng red meat, at ito ay sinasabi nilang nagkukos ng iba't ibang klase ng cancer. Walang katotohanan yon. Ang red meat ang pinaka-high quality na source ng protein at ng fat. At ang mga karne nito ang tinatawag nating healing food, no? Merong humigit kumulang 8 na amino acid na kailangan ng ating katawan bilang bahagi ng healing process. Okay. Ikalawa ay ang isda. Ang lahat ng mga isda at mga seafoods ay dapat nating kainin, ano? Ang ikatlo ay ang itlog. Lahat ng klase ng itlog, anuman ang luto nito, prito, nilaga, at iba pa, ay maaari nating kainin, including balot, no? So, itong mga pagkain na ito ang magiging source natin ng high quality protein
yun ang tutulong sa ating sistema para sa ating mabilis na paggaling. Itong pagkain na ito, mga kalokab, by the way, ay mai-stabilize niya ang ating insulin. So, hindi lagit-lagit tumataas katulad kanina na nakagawian natin tuwing kakain tayo ng carbohydrates ay nag-i-spike pataas ang ating insulin. Dito sa ganitong pagkain ay resistant siya. Nag-sustain siya, nag-normalize siya, nababalance ang ating hormones dito, ang insulin hormones natin ay nakakatulong siya doon sa ating paggaling, doon sa ating healing process. Meron tayong dapat na isama itong tinatawag na healthy fats, mga kalokran. Ang mga healthy fats, kabilang dito ang mga taba ng baboy, taba ng baka. Ito yung kung sa baka ay tallow, kung sa taba ng pork naman, ito ay yung lard, no? Itong mga animal fat na ito ang pinaka high quality na source ng fat. So meron tayong kinakailangang i-sustain na pagkain, itong tinatawag na 2 essential macronutrients. Yung protina mula sa karne, itlog at isda, at ang mga healthy fats mula sa taba ng fat animals, animal-based na mga fats, at kabilang dito ang fats mula sa plant-based naman, including coconut oil, avocado oil, at maging olive oil. Kasama dito ang butter, no? Lalo na yung grass-fed butter. Ito yung mga high-quality source ng ating fat and oil na magagamit. So, yung macronutrient na protein at ang macronutrient na fat, ang mga essential na mga nutrients na kailangan ng ating sistema para gumaling. Yung ikatlo na tinatawag na macronutrients ay yung carbohydrates. Tatlo ang macronutrients na nakagisna natin: carbohydrates, protein, at ng fat. Nung inalis na natin yung carbohydrates sa ating sistema, no? Or to some extent ay significantly binawasan natin at dilakihan natin, dinagdagan natin ang macronutrients ng protein at ng fat, at yun na yung nagpagaling. Yun yung nag-stabilize ng ating insulin at patungo na tayo doon sa hakbang ng paggaling ng ating mga karamdaman, hindi lamang ng pagbaba ng timbang, sapagkat nabuksan na, no? Nag-unlock na yung tinatawag na fat burning process. Ang ating sistema ay nakabukas na para doon sa pag-burn niya ng fat. Okay. At ito ang pagkain na wala siyang idudulot na pagtaas ng insulin, ano? At liban doon, mga ka-low-carb, ito yung tinatawag natin na kailangan, ito yung nutrient dense na kailangan ng ating katawan para sa repair at recovery, para sa healing, repair at recovery ng ating katawan. Okay. Yun ang mahalaga dito sa hakbang natin na ito. At yung pang-apat ay ang paano natin isusustain yung tinatawag na insulin, pagpababae ng insulin at masimulan ang healing. Habang mataas ang insulin, walang magaganap na healing. Sa katunayan, habang mataas ang insulin, ay katakot-takot na mga sakit ang dadapo sa ating katawan. Okay. So, kapag bumaba naman ang ating insulin at na-stabilize ito, magsisimula ang healing. At ito yung tinatawag na hindi lamang ang timbang, hindi lamang ang weight ang ating maobserbang significantly mabawasan, kundi ang buong katawan natin. Yung general wellness natin ay mapapabuti, mare-restore ang ating kalusugan mula noong tayo ay mga bata pa. Dahil
Insulin kasi ang pinakaugat ng lahat ng mga tinatawag nating metabolic diseases. Ang lahat na binanggit ko kanina ng mga 10 uri ng mga sakit na ito, manifestation ng mga metabolic disorder na ito. Kabilang dyan ang type 2 diabetes, ang hypertension, high uric acid or gout, fatty liver, ang PCOS, ang hyperacidity, ay idinulot ito ng mataas na insulin. Kaya ito ay magsisimulang mawala kapag bumaba na ang insulin. Biglang magliliwanag, biglang gaganda ang ating pakiramdam. Walang ibang lunas, walang silbi ang mga prescription ng mga doktor na ito na iniaahente ang mga gamot ng mga big pharma. Kung ikaw ay merong diabetes, ilalako nila ang metformin. Kung ikaw ay hypertension, losartan o kaya mecardis at iba pang meta-blockers ang ibebenta sa iyo, at ikaw ay magiging dependent dito habang buhay na hindi naman gumagaling. Habang tumatagal ay humihina ang ating katawan. Kabaliktaran dito sa ating tinatawag na healing process. Kaya ang tunay na sukatan ng tagumpay para tayo ay gumaling ay hindi ang timbang, kundi lutasin natin yung pag-spike pataas ng insulin at gawin natin itong maging normal. I-normalize natin ang insulin. At tinatawag na baliktarin natin ang ating balangkas. Huwag tayong magsimula doon sa pagpapababa ng timbang. Dapat nating simulan doon sa overall na framework ng paglutas ng ating kalusugan, at yun ay magsimula doon sa pag-aalis ng mga carbohydrates at kumain tayo. Ipalit natin dito ang pagkain na nutrient-dense. Ulitin ko mga ka-low-carb, ang mga pagkain natin ng karne, lahat ng klase ng karne. Itong mga pagkain na ito ay isama natin ang lahat ng klase, beef, pork, kambing, manok, lahat ng klase. Ang mga alaga nating rabbit at iba pang pato, pabo, baboy ramo, maraming klase ng karne ay po pwede natin kainin. Yun yung macronutrients na protein. So kabilang sa protein, ang mahalaga na pagkain natin yung isda. Ang pinakamaganda riyan na makuha natin regularly na makain ay ang salmon, ang tuna, bagamat lahat ng klase ng isda ay po pwede. Ang pangatlo ay yung itlog. Dati ay takot tayong kumain ng napakaraming itlog. Kumain tayo sa simula, hindi bababa sa 4 na itlog per day. Kalaunan, pag nasanay na tayo sa pagkain na ganito, sa buong maghapon hanggang 10 piraso ng itlog. Yun ang mag-ensure ng ating protein requirements sa maghapon. Among other pagkain, kabilang dyan ng iba pa. Bagamat nagbabanggit ako dito ng mga macronutrients na fat and protein, hindi kabilang dito ang carbohydrates, non-essential nutrients ang carbohydrates sa tao, sa humans, sa buong kasaysayan ng humans sa buong mundo, ay po pwede natin kainin din ng iba pa, including vegetable. Dito naman sa vegetable, mga ka-low carb, lalo na doon sa ating pagsisimula, yung non-root crops, itong green leafy vegetable. Huwag tayong kumain ng mga gulay na root crops, yung kamote, yung patatas, yung mga carrots, at mga katulad na mga root crops nito, sapagkat ito ay starchy, starchy food ang mga ito, at nagdudulot ito, starch is sugar, at ito ay magko-contribute ito ng inflammation sa ating sistema, At ang sa ating option ay gusto nating kumain ng mga gulay, yung mga green leafy vegetable ang ating kainin, mga ka-low-carb, Kabilang dyan ang dahon pechay, ng bok choy, ng kangkong,
ng lokbate, ng saluyot, pwede rin naman yan, talbos ng malunggay, talbos ng kamote. Yan yung mga gulay na po pwede nating isama doon sa ating daily meal, ano? Kabilang na ibilang natin doon sa tinatawag na nutrient dense meal natin sa araw-araw, ano? Doon lamang magsisimula ang hiling natin. Ang mga pagkain na ito, mga ka-low carb, ay hindi magtataas ng insulin. Huwag kakalimutan to, mga ka-low carb. Habang mataas ang ating insulin, ay hindi tayo gagaling. Yung tinatawag na may pagkakataon, ano, mga ka-low carb, no? Okay, ako naman ay nadapa ako kasi birthday ng isang kaibigan ko, dumalo ako ng isang party, kumain ako ng hindi ko matanggihan yung pagkain ng kanyang inihandang masarap na spaghetti o carbonara kaya, no? At hindi bale, ako naman ay magpa-fasting na lang. Ako naman ay mag-exercise na lang pagkalipas dito. Mali yung ganoong paraan, mga ka-low carb, ano? Ang cheating, ano? Ang karaniwan, ang tawag nila ron, mga ka-low carb, ay nadapa o kaya nag-cheat. Okay. Yung concept ng cheat na matalakay ko dito ngayon, mga ka-low carb, yung concept ng cheating, parang na-discuss ko na nga yata yan, ano? Ang concept ng cheating is isang fraud, isang malaking fraud, isang malaking anomalya, sapagkat isipin natin, ano? Noong tayo ay estudyante pa, siguro noong high school tayo, nangyayari ito noong tayo ay high school, ay ginagawa natin ang cheating lalo na kapag may short quiz tayo or kahit na isang regular examination period, ano, sa ating klase. At tayo ay nakaranas ng cheating. Kapag sinabing cheating, ay may kodigo tayo para tumama at ma-answeran natin yung ating test paper, di ba? Ang cheating, ang concept ng cheating na ito ay nag-gain ka ng advantage. Nag-cheat ka para maka-gain ng advantage. Hindi ba? Yun ang concept ng cheating. Pero dito sa low carb, nag-cheat ka, pero kailanman hindi ka nag-gain ng advantage. Lagi kang na-disadvantage. Kasi hindi ka kailanman magkakaroon ng pag-gain kapag ikaw ay kumain ng carbohydrates, ay tinutulungan mong mag-spike uli yung insulin. So, hindi gain para sa iyo yon. Yun ay loss. So, isang anomaly, yung tinatawag na nag-cheat ako, nadapa ako, no? So, huwag gagawin to, mga ka-low carb, sapagkat every time papagurin mo ang iyong sistema, nag-spike ka, nagsisimula kang gumamit ng fuel mo ay galing sa fat, ay ibabalik mo ulit doon sa tinatawag na paggamit ng glucose bilang source of energy, no? So, papagurin mo ang iyong metabolic environment at kailangan natin i-maintain at i-sustain dito ang isang malusog na metabolismo, no? Okay. So, ito, wag nating kalimutan, mga ka-low carb, ang suliranin dito sa overweight, na meron tayong record na mahigit 50 milyong Pilipino ang overweight at obese, at ito ay nanganganib na tumungo sa iba't ibang mga metabolic syndrome. Iwasan natin mapabilang dito sa ganitong statistics, at ang ating unang-unang hakbang na gagawin ay iwasto. Alamin ang dahilan bakit tayo tumaas ang timbang, bumigat at timbang, at yun ang ating magiging silbi, magiging tuntungan ng solusyon. Hindi solusyon ang mga prescription, ang mga gamot, ang mga slimming pills, slimming juice, slimming coffee. Walang saysayan, walang kabuluhan yan, kasi nungalingan lahat yun. Ang kailangan natin pababain ang ating insulin level, at yun ay sa pamamagitan lamang ng pagkain ng nutrient-dense food. Karne, isda, itlog, healthy fats. Maraming salamat, mga ka-low carb. Dito natin tatapusan ang ating kwentuhan
At tutungo tayo doon sa pagbasa ng ating shoutout at mga opinion ng mga ka-low-carb natin. No? Okay. Sa uling bahagi na tayo ngayon mga ka-low-carb. Ang ating oras ay 7:47. Ano? Okay, kay Adolf Lisa Orense. Thank you for sharing, Uncle Justin. God bless po. Maraming salamat, Adolf Lisa Orense. Kaya Mayet Cabrera, si Ma'am Mayet Cabrera, pag palagi pong tumataas ang BP, ano po ang kulang? Kahit low carb ka na, no? Ay siguruhin nyo pong hydrated po kayo, no? Ganito po, no? Ma'am Mayet, huwag kakalimutan ito, kabilang ang iba pang mga followers natin at membro ng Life Without Rice movement, hindi sapat doon sa ating overall lifestyle change, hindi sapat. Isa lamang sa pillar ng ating lifestyle overall wellness and longevity pillars ang low carb. Ang pangalawa, kailangan natin i-practice ang intermittent fasting. The longer, the better. The longer the fasting, the better. Dahil yun ang magre-reset, yun ang magre-repair, yun ang magde-detox, yun ang magre-regenerate ng ating metabolismo. Yung intermittent fasting. So, combination yun. Low carb, tsaka intermittent fasting. Ang pangatlo, wag po natin kakalimutan to, ay exercise. Kapag tayo ay umabot na ng, sabihin natin, umabot na tayo ng 3 months or more than 3 months na tayong nagpa-practice ng low carb at intermittent fasting, isunod na natin ang ating exercise. Yung resistance training, yung exercise natin para sa ating muscle toning, pagsasaayos ng ating buto, ng ating muscle, pag-gain ng ating muscle, at nakaraniwan ay nagaganap yung tinatawag na muscle loss, no? Yung ating fat loss ay sumasabay, nagaganap minsan yung pagkakaroon ng muscle loss doon sa process na yan. So kailangan nating isagawa yung tinatawag na resistance exercise or strength exercise. Hindi sapat ang cardio. Okay lang ang cardio exercise, pero ang pinakamahalaga sa period na ito ay ang strength training o resistance training. So, yun yung pangatlo. Huwag kakalimutan ang pang-apat, yung pagpapaaraw. Kailangan natin ng regular na pagpapaaraw on the average 15 to 30 minutes daily kung kakayanin. Mas mabuti. At yun yung magtutulong sa ating metabolism at pagiging bahagi yun ng ating pagpapalusog, pagpapaganda ng ating metabolismo. Ang ikalima, ang pinakamahalaga rin, isa rin ito sa ating mahalagang pillar, no? Ang sapat na tulog. Magkaroon tayo ng sapat na tulog, at kapag nagawa natin yung 5 pillars na yan, mga ka-low carb, yun ang mag-i-spell ng tinatawag na general wellness and longevity. Itong binabanggit ni Ma'am Mayet na lagi mataas ang BP niya, I'm sure kailangan i-assess po ninyo ang iyong yung 5 pillars na ito na binabanggit ko, kung naipa-practice nyo ito. Huwag nyo kalimutan na i-check din ang inyong inumin ang tubig, at magiging sapat naman kung ang iyong iniinom ay tubig na may acid, lalo na ngayon napakainit ng panahon, mga ka-low carb, mga followers, laging uminom lagi ng tubig. Dehydration minsan ang nagkukos, tumutulong yan doon sa pag-cause ng ating maapektuhan ng ating BP. Okay, kay Shirley Morales. Kay Shirley Morales, good job, Sir Justin, for health. Amazing reminders and advocation about foods to eat. God bless po. Sabi niya. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat din, Shirley Morales. Okay, tignan natin yung iba pa. Kay
Danet Lavila. Sir, lagi po ako may skin problem like eczema. Makakatulong po kaya ang LCIF? Opo, makakatulong po na malaki po ang maitutulong sa inyo ng pagbabago ng inyong pagkain. So, the lesser the carbohydrates, the better para po sa inyo at mapapaganda ang skin infection ninyo. So, kung kayo ay magsisimula na sa low carb and intermittent fasting, eventually mag-facing kayo doon sa tinatawag na from low carb or not more than 50 to 100 grams intake going to keto, not more than 20 to 30 grams intake of grams daily, at eventually ay malaking may tutulong niyan doon sa pag-practice naman ang tinatawag na carnivore. So, napakahusay ng carnivore diet para malutas ang mga tinatawag na autoimmune diseases, kabilang dyan ang eczema. Okay, maraming salamat, Danet. At kung may iba kang concern, mag-PM lamang po kayo. Okay, check natin kung meron pa. Check lamang po ang ating browser. Si Danet yung uli, si Bayet, si Shirley. Si Henry Satrain. Good evening, Sir Justin. Pwede bang araw-araw kainin ang shirataki rice? Kung ang tanong ay pwede naman. Pero, para sa akin, hindi ko inire-recommenda, madalas kong maging paksa ito. Ang shirataki rice ay low carb lamang siya. Wala siyang nutrisyon. Nabanggit ko na ito, paulit-ulit kong babanggitin, mas mabuti pang kumain ka ng isang piraso ng nilagang itlog kaysa kumain ka ng isang sakong shirataki rice. Walang nutrisyon yan. Walang may tutulong sa iyo yan. Napakamahal pa man din. Bumili ka lamang na isang tray na itlog, that is 30 pieces. Yung large ay nagkakahalaga ng 290 or 300 something, mas mura yon kaysa yung isang pack na maliit na shirataki rice lamang, na walang silbi. Laman tiyan lamang po yan. Yan ay isang bahagi na binabanggit kong kung tayo ay nagsisimula pa sa ating low carb journey at meron tayong healing process na isinasagawa, iwasan natin ang ganyang mga pagkain. Tinawag nilang keto-friendly. There is no such thing keto-friendly na pagkain. Pinaganda lamang nila yung mga junk food ng mga big food manufacturer. Laman tiyan lamang yan, walang silbi. Totoong low carb pero walang ibang nutrisyon. Ang kailangan natin ay fat and protein. Ang shirataki na yan ay walang ganoong nutrisyon. Ibasura yan, wag mong tangkiligin yan. Bumili ka na lamang ng itlog, Henry. Tignan natin yung iba pang comment kay Humphrey Verdadero. Good evening po, Uncle Justin. Good evening naman, Humphrey. Carissa Bucalia, good evening, sir. Good evening din, Risa. Kaya tignan natin yung iba pa. Ang oras natin ngayon ay 7:56. Yung ibang hindi ko nabasa mga ka-low carb ay ganito. Sagutin na lamang natin sa ibang after ng ating offline, ng ating live program. Meron pa akong i-announce dito sa ika-100 episode ng ating Kwentong Low Carb. Dito sa episode na ito ay nagpasya ang team ni Uncle Justin na ito na lamang ang episode na gagawin nating live. Magpapatuloy ang ating broadcast
ng Kwentong Low Carb pero hindi na live. Maaaring may pagkakataon na may live na broadcast pero ang karamihan na gagawin natin ay recorded na lamang. Ang dahilan kung bakit ay ang policy ng Meta company na every 30 days ay automatic niyang i-delete ang mga live broadcast. So, nangihinayang tayo yung mga ganitong mga tinatawag na comments tsaka mga opinion ng mga followers natin ay mawawalan saysay at mawawala siya. So, ang gagawin ko lamang ay da-download ko ito at i-upload ko sa isa pang format. No? So, sa halip na gano'n na magiging dalawa, doble-doble ang ating gawain, ay i-record na lamang natin ang ating mga broadcast. At maaring ito ay mas maiksi pa. No? Ganon din mga ka-low-carb, marami tayong mga invitation na isinagawa rin para sa mga guests natin na magsasalita at mag-share ng kanilang mga tagumpay sa kanilang practice ng low-carb. Ay ito ay gagawin na rin nating recorded. Ano? At i-share pa rin natin ang kanilang mga interview pero recorded na. No? At ito ay maaring magsimula na sa susunod na episode natin. Ano? At inihiling ko na maunawaan tayo ng ating mga followers at subaybayan at kilikin pa rin ang ating programa, ang Kwentong Low Carb, para ipalaganap ang mga advokasya para sa alternative, holistic at alternative na paraan ng ating pag-aalaga ng ating kalusugan para sa ating pamilya at sa buong mamayang Pilipino. So, okay, meron akong isang ihahabol na babasahin. Kay Danet Lavila: Sir, paano po kung merong allergy sa egg and chicken? Pwede ko pa rin po ba nakainin kung alisin ko na ang sweets and carbs? Okay. Number one, ang pinag-uusapan natin dito ay source of protein. Ano? Excuse me. Ang source of protein natin ay meat, fish, at egg. At kung ikaw ay may allergy sa egg at chicken, pwedeng mag-focus ka sa other source of protein. O di po pwedeng beef na lamang o kaya pork or other meat. No? Itong egg naman, siguro itry mo ang egg na kumain ka ng isa lang muna o kaya dalawa lamang, obserbahan mo ang iyong sarili. Over time kasi nag-a-adapt ang ating sistema, no? At nawawala yung allergy na tinatawag natin. Ganyan din ako dati, 2 eggs lamang ay parang may mga pangangati sa aking balat eh. Pero over time, nawala yan. Kumakain ako ng 10 egg everyday. Ay wala naman ako nakikita na. No? So, gano'n ang pwede mong gawin na Danet, i-adjust mo yan. So, but, for the meantime, mag-focus ka doon sa iba pang mga source ng protein mo. No? At pansamantala, at unti-unti ay subukan mong kumain din. Ano? Mga portion lamang siguro ng chicken, o kaya pera-peraso lang muna ng egg. Later on, maobserbahan mo, mawawala na yan at hindi ka na allergy. No? Okay, maraming salamat sa iyong dagdag na point, Danet Lavila. Okay, at maraming salamat mga ka-low carb, at dito natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi. Ito po si Uncle Josin at bumabati sa inyo ng magandang gabi. Maraming salamat muli sa inyong lahat at padayon.